Hello everyone, Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Guys, kumusta? Anong balita? Sa lahat ng mga viewers natin ngayon, magandang gabi. It's already 6 o'clock p.m. Thursday night. And ngayon na lang ulit tayo nagbalik kasi ngayon na lang ulit tayo nagka-oras na mag-live. And recently, wala namang mga ganap na major in pageantry na inaabangan natin. Kaya, ayan. Pero lately, may mga ganap pero hindi pa naman siya major. Yun. So, for today's live, mag-uusap-usap na muna tayo kung ano yung mga tanong nyo. Edi, sasagutin natin yan. Join. Sinto. Si Cookie. May Garcia. Rash, hello. Red lipstick. Wala akong red lipstick dito eh. Pag may mga binibigay na red lipstick, pinamimigay ko din. Kasi hindi naman ako magaganon outside. 5616. Sige, parami lang tayo ng viewers. Currently, meron na tayong 10,000 viewers. Bago tayo mag-sat-sat dito. And hopefully, okay na rin yung internet ko. Kasi nagbago na kami ng modem. So, sana, hindi na rin siya pipitek. Ayan. Salamat naman sa pag-like ng live, Daniel. Pageantry. So, 5616, join ulit. Daniel, hello. Miss Earth, saan pwede bumili ng ticket? Hindi lang ako sure. Ang gaganapin ng Miss World, Okada. No. Search na lang din sa internet. Kasi hindi ko alam kung sa Ticket World o may specific silang tao na pagbibilhan. By the way, August 9 ba? O 12 ang Miss Earth of Philippines. Malapit na rin siya. Parang 2 weeks from now. Ang MGI guys pala, na-move siya. Hindi na siya yung original date niya. I-move siya, but still tentative date pa din. Yun. Tapos, ngayon may ganap sa Miss Earth Philippines. May mga paganap sila ngayon. Sabi ni Ronald, kamusta kaya ang MGI at Miss You? May tension sa Thailand. Yung tension sa Thailand, ang pagkakaalam ko, ceasefire na between Cambodia and Thailand. And then, yung nangyayaring tension is malayo naman sa mismong city center. Like, sa Bangkok, malayo siya. Siguro malapit lang in terms of by land kasi yung biyahe. Pero malayo siya dun sa mismong city center. Pero since ceasefire na, malamang matutuloy pa rin yan sa Thailand. Miss Universe, Miss Grand, malamang tuloy yan. And then, kung hindi naman matutuloy yan, malamang ang default nan USA. Default na host country. Pero mukhang tuloy siya kasi normally pag may mga ganyang tension di naman apektado lahat ng buong bansa. Parang ano lang yan eh. Pag dito sa Pinas, pag minsan nagkakagera sa Mindanao, tuloy pa rin naman ang buhay dito sa Manila. Parang ganyan. Ate Carl. Baka ate, may bigote ko. Lady Solstice. Ate Carl, thoughts kay Atisa. Sa ngayon po, nananahimik si Atisa. At maganda yon na nananahimik siya para masurpresa na lang tayo pag malapit ng laban. And usually, ganoon naman talaga ang laro or ang eksena ng mga Philippine delegate. Pagdating sa Miss Universe, tahimik muna. And then, mag-iingay na lang pag malapit na.
Pero, okay, mag-alala kay Atisa. She's doing well. May laban ba tayo sa Miss Globe this year? Annabelle McDonald. Annabelle McDonald, Miss Globe. For the Miss Globe pageant na gaganapin this November, kung hindi ako nagkakamali. Yes po, may laban tayo. And ang Miss Globe pageant ay napaka-generous sa Pilipinas. So, malamang runner-up. Kung hindi runner-up, winner. May laban yan. Annabelle McDonald pa ba? Din, nagpalit na kami ng modem din. Sana nga hindi na siya mawala. Move raw po ang MGIPH. Yes po. Kasi sabi ko lang kanina, yung original date ng MGIPH, hindi na siya yon. Mamumove siya, ang tentative date, August 24. Maganda siya na August 24 dahil ang August 24, ano ba August 24? Sunday. Wait lang, ano ba August 24? Maganda siya dahil ang August 24 ay, ano ba ang August 24? Sunday nga. Saturday, Sunday. Basta yun. Pero hindi pa sure siya, yung 24. Tuloy sa Thailand, hindi totoo yung fallback ang Philippines. Yes po, hindi totoo yung fallback yung Philippines. Tsaka mahirap din na mangyari yung Miss Universe dito sa Philippines kasi mukhang walang sasalo. So tingin nyo, sino ba yung gusto sumalo ng Miss Universe pageant dito? Well, kahit ako, ayoko din naman na dito mangyari kasi yung chances din ng Philippine delegate, si Atisa nga, medyo liliit. Or sabihin natin kung umariba si Atisa, baka naman ang maging sagot kasi dito sa Pilipinas ginanap. So, okay na rin yun. Huwag nyo nang i-wish. Any thoughts sa constant movement ng events ng MGIPH? Actually, hindi ko po alam. Our Archer, sabi ng Archer, unprofessional daw kasi constant lagi ang movement. Hindi ko rin po alam kung ano po ang nagiging dahilan kung bakit pa-move ang dates ng MGIPH. Actually, kahapon, first time ko umattend ng ALB Circle of Pageants. Yun nga, yung send-off ni Jasmine Omay. So, first time ko sa bakuran ng ALB. And, okay naman yung organization. Sobrang magaan sa feeling. Pag nandun ka, abang yun, nandun yung mga tao, yung organization, okay naman sila kasama, okay naman sila. Tas first time ko nga, ayan, kaya medyo nakakapanibago. Pero hindi ko rin alam kung ano yung dahilan, kung bakit namumove siya. Tapos, ayun, set off ni Jasmine Omay kagabi, o kahapon, si Jasmine Omay nakaalis na ata. Mangyayari ang Universal Woman August 12. Ano lang siya, sobrang sandali lang. August 12 papunta si Jasmine Omay sa India. Tapos kasama nung press con or set of party na nangyari kahapon, nandun din yung mga girls, yung mga MGPH girls, malamang nakikita nyo na ngayon sa FYP nyo, kumakalat yung mga videos nila. Yun na. Hindi ko rin alam. Sino po trainer niya sa Q&A? May hint po ba? Trainer ni Atisa. Baka si Sir JV pa din. Hindi ko lang sure. Totoo po ba na si Emma Tiglaw ng MGIPH? Wala naman pong... Ayan, si Attorney JB pa nga din. Attorney JB Salud. Nandito rin niya sa TikTok eh. Yung Emma Tiglaw, kung totoo po bang siya na sa MGPH, wala naman po nakakapag-confirm no, na binigay na sa kanya or pinangako na sa kanya. Wala pong nagkukumpirma noon. Ngayon, ang tingin ng mga tao na mukhang siya na, mukhang binibigay sa kanya, kung ang tingin nga natin ganun, mukhang ganun na nga siguro. Mukhang pinaglalabanan na nga lang talagang corona, yung ibang corona. Kuya Carl, hello, magandang gabi po. Esguera Johnson International. Speaking of Mirna Esguera, malapit na rin ang November. Yes. Chances ni Mirna sa Miss International 2025, sabi ni Kate Bryan. Ngayon kasi mahirap magsabi pa maaga pa kasi Kate Bryan. Pero kung titignan mo naman si Mirna, ayun nga, sinusunod naman nila na yung hulma ng nakasanayan nating Miss International, pero hindi mo alam talaga kung hanggang saan makakarating. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na mananalo na siya na yung winner. Kasi hindi pa nga rin natin nakikita yung ibang kalaban.
Do we have a big chance in the Miss Universe this year? Sabi ni Lino. Yes, meron, Lino. Meron tayong chance. Kaya nga, ako nga rin kung tatanungin, wag na lang sana dito sa Pinas ganapin. Para, alam niyo yun, kung manalo man si Atisa o hindi, at least hindi mababatong sa Pinas kasi ginanap. Pero malakas din si Atisa. Pero malakas din ang mga makakalaban ni Atisa. Ito na lang yung mga pambato ng mga Latin country, no? Yung mga nananalo ngayon like Ecuador, Chile, yan. Lalakas din nila. Para sila mga AI. And ito pa nga, si Vina pag nanalo din, syempre. Ayan, malalakas sila lahat. As a pageant media, sino masarap ka-work? As a pageant media, sino masarap ka-work? BPCI, ALB, or Empire? Since matagal na po kasi ako sa Empire, kay Empire muna ako. Kasi Empire parang 2022 pa. O, 2022 pa, nagko-cover na ako ng mga events nila eh. Ayun. Ano yung issue ng MIPH and MI Thailand po? Queenie Barreto. Guys, yung MIPH at MI Thailand, matagal na yung rivalry nila, 2022 pa. Nung una kasi, ang Miss International pageant, Mr. International pageant, yung mismong international kay ano siya, Alan Sims. So, nung sumakabilang buhay na si Alan Sims, ang balita, ibinigay niya yung rights, lahat, yung legalities, whatever, sa Philippines, kay kala attorney, yung may hawak ngayon ng MI. And then, itong sa Thailand, si Pradit, na kanang kamay din ata ni Alan Sims, hindi lang ako sure, hindi naman pumayag, na nasa kanila nga daw yung legalities, lahat, yung rights para mag-produce ng MI pageant. So, hindi sila pumayag. Siyempre, itong Philippine-based, di rin naman pumayag kasi nasa kanila nga lahat ang documents, ang legalities, whatsoever. E di yun. Kaya nahati yung MI simula ng 2022. Kaya ng 2022, nagkaroon ng Mr. International Philippines dito sa atin. Yun yung nanalo si MJ Ordiliano. Naalala nyo yun? Yung nahati na silang dalawa. So, simula no, ng 2022, dalawa na yung MIPH. Thailand-based na, tsaka Philippine-based. Pero, yung lahat talaga ng legalities, alam nyo yun, legalities, documents, blah, 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 rights, nasa Pinas talaga. Kaya nga, Pinas ang gumagamit ng mismong title na Mr. International Philippines. Kung napapansin nyo sa Empire, ang ginagamit nila, Mr. Pilipinas Worldwide International Ambassador ata. Ganun yung ginagamit nila. Kasi nga, parang ang may rights talagang gumamit ng mismong MIPH, yung Philippine-based. While pagdating naman sa Thailand, doon na ginagamit ng Mr. Pilipinas, yung title na Mr. International Philippines. Pagdating lang dito sa Pilipinas, bawal gamitin yung mismong MIPH title. Yun yung pagkakaintindi ko Ayun yung pagkakaalam ko. Nasagot ko ba yung tanong mo? Thoughts about Miss Universe Latina. Actually, gagawin ko ito ng content. Nakalimutan ko na. Pero yung Miss Universe Latina, ang nanalong Miss Universe Latina sa Dominican Republic. Nakalimutan ko yung pangalan niya. At si Miss Universe Latina na ito ay lalaban sa Miss Universe pageant. Makakalaban niya si Atisa sa Nobyembre. At ang sash niyang suot ay Latina. Tama ba? Latina ang isusuot niyang sash, si Dominican Republic. And parang, hindi ko siya bet na, alam mo yun, kasi nasanay tayo ng mga bansa lang. Pag bansa, di bansa lang dapat, puro bansa, ganyan. Tapos ngayon may isang region na nakasuot ng sash na nakalagay Latina. Ayan, sabi ni Era, Latina daw. Di ba, parang, ang off, nakalagay Latina. E di sana nag-pageant na lang tayo ng nakalagay Latina, Asia, Africa, Caribbean, Europe. Yung parang ganon. Kasi, ewan ko, di ba, nasanay tayo bansa eh. Pero feeling ko rin naman, hindi rin naman siya magtatagal. Feeling ko hindi siya masusustain. Siguro ngayon, para mga special participation, masusulat siya sa history na isang beses nangyari, like, kunyari, 2005. In 2005, nagkaroon ng special participation ng region na ito kasi nagkaroon ng ganyan. Feeling ko hindi naman siya masusustain. Parang mga lang siya. Ayun nga.
special participation ng isang region. Pero maganda naman sa Miss Universe Latina kasi nabibigyan nila ng tsansa yung ibang mga babae dun sa region na yun. Like for example, sa Latin America, yung mga nag-compete sa mga Miss Universe pageant like Miss Universe Ecuador, Chile, Dominican Republic, nakakapag-compete ulit sila at nagkakaroon ulit sila ng chance na baka sakaling makuha nila yung representation or makatungtong sila sa Miss Universe stage. Ayan, sabi ni The King, parang Miss 52 USA ang pego, parang ganyan. Pero sana i-introduce ng mabuti, no? Kasi naalala ko yung Miss 52 USA, inintroduce talaga yan ng gusto. As in, malinaw sa atin yung instruction ng Miss 52 USA. So, sana ganun din ang gawin nila na magbigay sila ng anunsyo na, okay, ganito gagawin natin ngayon. Parang ganyan, parang ganoon. Para malinaw sa ating lahat. Hindi yung gantong nagkakapaan tayo na ano yun? Ano yung Miss Universe Latina na nangyayari? And maraming controversy yung Miss Universe Latina, di ba? Dun sa ano nila, sa pageant nila. Parang ang dami nangyaring gulo, ganyan. Parang hindi siya smooth. Kaya feeling ko hindi rin siya masusustain. So, parang special edition lang siya, kumbaga. Daniel, what can you say kay Quezon na dating Pangasinan? Sang pageant yan? MGI ba? MGI ba? Actually, kahapon, di ba nandun yung mga Miss Grand International Philippines na girls sa send-off ni Jasmine Omay. Yan yung iba hindi ko talaga kilala. Sabi ko, sino to? Sino yung ganyan? Sino yung ganyan? At madedetermine mo lang talaga kung sino yung malalakas, yung mga litaw. And sa mga baguhan, madedetermine mo talaga kung sino yung mga malalakas at mga litaw talaga. Daniel, si Nikki. Kasi si Nikki, Pangasinan siya, tapos naging Quezon City. Ang nangyari po kasi dyan, kay Nikki Buenafe, di ba si Nikki nga ay tiga Pangasinan talaga. May official representative ang MGPH Pangasinan na galing sa franchise talaga. Na nagbayad ng franchise. So, meron ang Pangasinan. So, hindi naman sila pwede maging dalawa. So, ang dinala na lang ni Nikki Buenafe ay Quezon City. Ayun. So, anyways, ayun na nga, kahapon sa press ko ni Jasmine Omay. Kasi first time ko nakita yung ibang girls. Di ba hindi ako nakatad ng press presentation ng MGPH. So, kahapon, first time ko sila nakasalamuhan, nakita. Tapos, yun, no doubt, Matiglaw talaga yung litaw na litaw. As in, litaw na litaw talaga siya. Hindi dahil siya si Emma Tiglao na, ay, kilala, sikat. Kundi dahil litaw na litaw talaga siya. Hindi siya nagbe-blend. Talagang angat siya. Pag nakita mo siya dun sa mga girls, ganyan. Although, hindi naman siya, parang pantay-pantay lang naman sila kahapon. Hindi naman ganun higante tingnan si Emma. Pero talagang, ano siya, litaw na litaw talaga si Emma. Dahil siguro sa suot niya na nagpula siya, plus pulang lipstick, o ano ba. Pero si Emma talaga yung litaw. Next, na sobrang naano ko, na mesmerize kay Michelle Arceo. Hindi ko rin to ine-expect. Kasi si Michelle Arceo, paulit-ulit ko na rin naman nakikita yan sa mga event. Pero kahapon, iba yung glow ni Michelle Arceo. Pangatlo, Nikki Buenafe. Ang ganda niya pala sa personal. First time ko siya nakita sa personal ng malapitan kahapon. Ayun. Parang yung nagsama-sama na sila. Siya yung ano ko. Alam niyo yun. Iba yung pagka-amaze ko sa kanya. Well, si Anita, syempre, outstanding pa rin naman si Anita. Nandiyan naman lagi si Anita. Siguro, lagi ko lang kasi nakikita si Anita. Kaya hindi ko siya na top 2 or na top 3. Pero kahapon nga, yun sa event, na first time ko nakita tong mga girls na to, ayun, ay Maste, Emma Tiglao, Michelle Arceo, and Nikki Buenafe. Tapos, sa mga baguhan, kapansin-pansin din, si Beatrice Ocampo Rizal, si Laguna, si Irish Parto, kamukha niya si Polly Villarino. First time ko rin siya nakita. Ganda-ganda niya. Maliliit lang sila. Yun lang yung problem dito sa mga girls na to, sa mga baguhan na to. Maliliit lang si Rizal, si Irish Parto. Pero talagang gaganda nila. Si Beatrice Maclellan parang hindi ko nakita kahapon. Tapos, Eliza Geronimo, outstanding din pala siya sa personal. First time ko siya nakita.
Yun yung mga kapansin-pansin. There is hindi ko na matandaan. Shannon Tampon, okay din siya. Ganda rin niya. Iba yung glow ni Shannon Tampon kahapon. Siya yung unang-una kong nakita. Naka-black siya. Mukha siyang kontrabida pero ang ganda-ganda niya. Imagine if gayahin sa Miss Universe, sabi ni The King, imagine if gayahin pa ng Philippines Miss Universe yung format ng Miss Planet na puro +1. Tapos 2 winners. Ang baduy The King, feeling ko, ako, for me, mag-stick na lang din yung Miss Universe sa nakasanayan nating format. Pero kasi kung ganyan na yung mga format ng pageant ngayon, nag-i-evolve din naman kasi ang mga pageants. So kung ganyan ang gusto nilang direction, edi sino naman tayo para tumanggi, edi go lang. Anong say mo kay Mir na makuha bang 7 crown? Feeling ko malayo. Kaya ni Mirna, lalaban yan si Mirna, pero hindi pa talaga natin masabi na solid na para sa kanya yung 7th crown ng MI for the Philippines. Thoughts mo sa dalawang MI Kings, Kirk and Lloyd? Ayan, si Queenie Barreto ay fan ng Mr. International Philippines, no, Queenie? Well, si Kirk, bagay na bagay po siya sa Thailand base. Kasi nakita nyo naman ang Thailand base. Alam nyo, ang prototype ng MI Thailand base is kagaya talaga ni Kirk. Hubaran talaga doon. Kaya si Kirk, saktong-sakto doon. Nakita nyo ngayon yung Miss International Thailand. Mr. International Thailand yung nangyayari ngayon. Nakita nyo yung mga candidates. Diba? Talagang batak. Kasi nga, ganun yung directions ng pageant na yun. Tapos talagang nakita nyo, diba yung swimsuit competition nila? Talagang bikini kung bikini. Kasi doon papunta yung pageant na yun eh. Kaya bagay na bagay talaga si Kirk doon. Naalala nyo last year, yung labanan doon, di ba, pukpukan. Kaya yun, bagay si Kirk sa Thailand base. Well, dito naman sa Philippines, yung MI, na Philippine base, advocacy driven sila. Syempre, nandun pa rin naman ang face, pero hindi more on hubadan. Advocacy driven ng MIPH, MI, Mr. International, Philippine base. Kahit yung local nila. Ano say mo kay Mirna? Yun, sagutin natin to. True yan, lot-lot tayo. Sabi ni Marco, true yan, lot-lot tayo sa MI this year. Ako naman, di naman ako na nag-expect na crown for Mirna. Ang akin lang, mag-place. Pero hindi ko siya nakikita na siya yung kukuha ng 7th crown. Feeling ko sa ibang girls siya nakalaan. Sabi ni The King ulit, Kenneth Kabungkal for Mr. World. Speaking of Mr. World, ongoing yung application. Nakikita ko nga ngayon sa social media yung ibang mga male pageant pages, nagpo-post sila ng mga wishlist nila for the Mr. World. Pero hindi ko nakikita si Kenneth Kabungkal dun sa mga wishlist nila for the Mr. World Philippines. Siguro gusto muna nilang pagpahingayin si Kenneth. Pero ako naman, kung ako rin ang tatanungin, move on na ako sa ibang boys. Na ako kay Kenneth? Okay na ako kay Kenneth for Supra. Parang finish na. Gusto ko naman makita yung ibang boys. Or ibang mga male contestera natin. Marami pa tayo actually. Para makakita lang tayo ng mga bago. Ganda ni Shannon kahapon. Yes, Era. Ako din po. Gandang-ganda ako kay Shannon. Pangalawang beses ko pa lang ata nakikita si Shannon kahapon. Para nakita ko na si Shannon, Binibining Pilipinas ata 2021 or MGI 2023. Doon ko lang ata nakita si Shannon. Pero kahapon, nakita ko ulit siya. Maganda yung glow niya. Ang ganda. Parang mataray na ewan. Parang kung babae ko. Gusto ko ganun yung itsura ko. Yung mataray. Basta ang ganda niya. Iba yung glow ni Shannon. Tapos nakaitim. Mukhang kontrabida. Mukhang intimidating. Ganyan. Pero ang ganda. Ganda, ayan. Indonesia po ang mananalo ng MI this year, sabi ni Marco. Paano mo nalaman, Marco? Napangakuan na rin ang Indonesia. Update mo kay Pauline Amelings. Wala po rin po akong balita. Feeling ko graduate na rin si Pauline Amelings. Gusto na lang niya mag-host lang, ganyan. Pero gusto mo pa ba siya makita sa Miss Universe Philippines next year? Let's see. Kasi itong mga girls naman na yan, hindi yan magko-confirm ngayon pa lang, maaga pa. Nagko-confirm yan pag, alam niyo yun, pag weeks na lang before the official announcement ng mga candidates sa Miss Universe Philippines, ganyan.
Kaya abang-abang na lang ulit tayo next year by 2025 kung sino ulit yung mga sasali. Siguro itong December may mga maglalabas na yung mga pangalan. Pero syempre, nandyan pa rin naman yung mga galing franchise. Yeah. Thoughts kay MGI Davao. Si Angeli, ano siya, standout siya sa mga photos, diba? Yung mga photos na nilalabas. Pero kahapon sa personal, hindi lang siya sa akin stand out in person ha. Ano talaga siya, more on maganda siya sa mga pictures, sa runway. Pero pag yung mga nandyan lang, yung mga makakasalubong mo lang siya, kasama ng ibang mga girls, humilera-hilera sila. Hindi lang siya sa akin na for me, nag-stand out or nagpa-pop out. Pero kasi hindi siya yung ano si Angeli kasi maganda siya pero hindi siya yung ganda na standard natin pagdating sa beauty pageant dito sa Pilipinas. Pero maganda siya pero hindi siya yung standard natin. Yun. Kaya ang pinakabentahe talaga ni Angeli yun nga, pag nasa catwalk na, nasa runway na, yun talaga. Sa MUPH kahit previous title holder ka na tapos hindi ka nanalo, di downgrade. Kasi high caliber, sabi ni The King. Sa MUPH kahit previous title holder ka na, tapos hindi ka nanalo, hindi ka downgrade. Hindi nagiging ganun yung tingin. I agree. Ang isang example natin dyan, previous title holder, Chelsea Fernandez. Miss Globe siya. Hindi siya nanalong Miss Universe Philippines. Doon nakuha niyang Miss Cosmo. Pero hindi siya downgrade. Winwin Marquez, another example. Siyang Reyna Hispano-Americana, 2017. Nag-first runner-up siya, pero hindi siya downgrade. Ganun ba? Ganun ba, The King? O bigay ka pa ng ibang example, ibang girls. Kuya Carl, yung ticket na nabili for August 12. Ayan, sabi ni Kael. Ang nagtatanong si Kael, guys, kasi ang MGI Philippines na move, hindi na siya August 12. Actually, tanong ko rin yan kanina. Paano yung mga nakabili ng ticket? Ang tentative dates na ngayon ng MGI PH August 24. Pwede pa rin siya, syempre. Valid pa rin siya. Ano na yan? Gets na yan. Pag naandun ka, gets na. Na papasukin ka naman. Hello. Papapasukin ka naman na kahit nakalagay August 12. Tapos pumunta ka doon ng August 24. Yes. Ayan, tama ako, sabi ni The King. Maraming salamat. Naintindihan ko yung narrative. May bet ka ba sa MUT? Wala po akong bet kasi hindi ko po sila kilala. Miss Universe Thailand ba? Miss Universe Thailand. Ang nasa isip ko ay MIPH Thailand. MUT, sinubet ko si Vina pa din. Si Vina na, wag na tayo lumayo. Ibigay na kay Vina para makita natin ang harapang Vina at Atisa sa Miss Universe pageant, diba? Tsaka yun talaga yung perfect Vina versus Atisa. Kasi sila yung mga inaabangan bawat bansa. Si Atisa yung inabangan dito sa Pilipinas, si Vina yung inabangan sa Thailand. Perfect na match yun, no? Vina versus Atisa. Indonesia po mananalo, yung nabasa na natin. Ito, sabi ni The King, si Leren daw na kahit nag-Miss Globe Philippines tapos top 10 sa MUPH, hindi pa rin daw downgrade. Totoo, kasi parang naalala pa rin naman natin kaya Leren ngayon, hindi yung pagka-top 10 niya, kundi yung pagka-Miss Globe niya. Second runner-up, third runner-up sa Miss Globe. Binibining Pilipinas si Globe. Ayan. Ayun naman yung naalala natin. Indonesia po ang mananalo ng MI this year kasi powerhouse. MI. Nasa isip ko pa rin, MIPH. RHA for MGI PH Davao daw, sabi ni Rendel. RHA. Actually, yung RHA talaga, feeling ko kay Anita siya eh. Then yung Asia Pacific International, feeling ko kay McLeland. Tapos, Face of Beauty, feeling ko kay Nicole. Sino to? Nikki Buenafe. Tingnan natin. Joven, kuya, if Vina versus Atisa, kanino ka tataya?
And syempre, doon tayo sa sariling atin, Joven, at Isa Manalo. Pero kung si Vina versus ibang mga girls na, si Vina na. Kasi, Thailand eh. Tsaka, inabangan naman natin din si Vina ever since. Kita mo stage ng MGIPH, Kuya Carl. Parang hirap. Nakita mo stage ng MGIPH, Kuya Carl. Parang hirap i-imagine. Kita mo stage. Kung ano yung magiging stage ng MGIPH ngayon. Hindi ko alam. Pero sa MOA gaganapin, so malamang malaki siya. Malaki. Kasi last year, yung kay CJ Opiasa sa Resorts World, maliit lang naman yun. Yung theater doon. Kaya, hindi ganun naging ka-bongga yung stage. Ayon sa post nila ng benta ng ticket, hindi ko alam. Kasi parang feeling ko, eksena lang naman yung sa, di ba sa post ng benta ng ticket. Kung ano yung nakalagay doon na stage, hindi naman din yung mismong actual stage na makikita natin sa mismong coronation. Parang layout lang ba? Kuya, ano masasabi mo sa pasarela ni Vina? Para di pang MU ang atake. Feeling ko nagtatago pa siya, Joven. Hindi pa yon. Ano lang siya, emote-emote lang. Hindi pa yun yung ilalabas niya. Magbabago pa yan. O kung yun man na talaga yung ilalabas niya, wala na siyang ilalabas, baka napagod na rin siya, kaya hindi na bang MU atake yung pasarela. Newport Performing Arts. Yan yung sa Resorts World. Kaya nung ganap sa Miss Grand, bakit walang activities? Kahapon, Arnel, yun nga, yung mga Miss Grand girls nasa send-off ni Jasmine Omay. So, ano lang sila doon, nagbigay ng mga wish, ganyan, good luck, ganyan. Pero ang balita kahapon, after nung send-off, nung appearance nila sa send-off, nag-close door interview na rin yung mga girls. Yun yung balita kahapon. So, yun. Ganap, ano ba dapat yung ganap? Dapat nung Sabado, mangyayari ang swimsuit competition sa Pangasinan, pero hindi natuloy, gawa ng typhoon. Pero, itutuloy pa rin naman nila yun, wala lang announcement kung kailan ulit. Sana nga dito lang sa Manila para malapit lang. Sana may iba konsepto ng MUPH every other year, pwede sumali ang mga repeaters. Para may chance, every other year, pwede sumali ang mga repeaters. Para may chance, newbie. Bro, Leo, hindi ko maintindihan. Baka dapat every other year sasali yung mga repeaters. Okay, gets ko na. Okay. O kaya, dapat din na pwede sumali yung mga repeaters para lahat may equal chance. Walang repeaters dapat. Marco Terence, sa tingin ko, tayo na mananalo ng MU. Ayan. Tayo daw mananalo ng MU, sabi ni Marco. Sabi ni Joven. Kaya walang activities MGPH gawa ng bagyo. Yes, nung Sabado. Pero ito, yung moving forward, di ko na alam kung ano na yung mga activities nila. Basta umatid lang ako ng event kahapon at nanood. Mawatch ka Miss Earth, Philippines Earth. Yes po, ngayon po siya. Hindi ko alam, live na ba? Ngayon, yung Miss Earth Philippines long gown. Ayan, Marco Terence, MW, Thai. MU, Thai pa rin daw. Kung ganyan yung mangyayari, baka planado talaga yan, Marco Terence. Ito na content ko na yan, tsaka madalas ko yan sinasabi yung sa mga live ko dati. Na baka gusto nila maging India 1999, India 1994, na nakuha nila parehas ang Miss World at Miss Universe. Kung ganyan nga at magkakatotoo yan, baka planado talaga, umpisa pa lang. Kaya nga si Upal, inilagay sa Miss World at ito si Vina, isinet for the Miss Universe. Let's see, bago matapos ang taon. India 2000 pala, sorry. Iba pala yung 1999, Botswana pala yun. Yeah, India 1994 and 2000. Sino bet mo sa Miss Earth? Kung sino yung mag-perform. Magagaling yung mga baguhan ngayon sa Miss Earth Philippines. And ang Miss Earth Philippines po ay hindi naman tumitingin kung sino ang sikat, kung sino ang gusto ng mga pageant fans. Kaya nga last year nanalo si Ira Alpeche. Maraming mga magaganda ngayon at talagang mga advocacy driven na mga babae.
Kaya tingnan natin. Actually, hindi ko naman din binubulat-lat yung mga candidates ngayon sa Miss Earth Philippines. Pag mismong competition na, doon na lang din natin madedetermine kung bakit sila. Kuya, yes. Kuya, bet mo ba sumali si Paulina Amelings pero sa Miss World naman? Pwede kung gugustuhin niya. Kung sa Miss World naman, oo, di naman pangit tingnan. Na kahit sabihin mong pang-apat na beses na yan tutungtong sa local scene or sa national scene, kung Miss World naman, bakit hindi? Sa ngayon, sa Miss World pageant, wala pa namang malakas na matunog na kung sino ang sasali, wala pa. Balita daw kay Kisses, wala na siya sa paluwagan. Hindi ko alam. Pero yun nga, sabi ni The Kingor, ballet dancer na daw. Di ba recently may mga kumalat na photos si Kisses na nagbaballet. Pero parang lang naman siya, hindi naman yung mismong ballet na talagang ballet. Feeling ko nagbali lang siya. Hindi siya yung mismong ballet dancer. Nagbali-bali lang, ganyan. Tapos nahagip. Miss Earth Kabanatuan, wala po ako masabi kasi nadaanan ko lang siya eh. Nakita ko lang, nakapost, ganyan. Hindi ko alam kung ano. Sino ba yan? Sino ba si Kabanatuan? Yun. Hindi ako invested sa Miss Earth Philippines. Parang nanood lang ako nung press ko nila live sa YouTube. Tapos, hindi ko na inisa-isa yung mga candidates. Mas invested ako sa MGI. Yun. Pero mauuna ang Miss Earth kaysa sa MGI. Kuya Carl, MGI bang pageant na abangan? May mauuna pa ba? Siguro yung major MGI na yung mauuna. Well, August 12, Universal Woman. August 12, Universal Woman. Yun, mauuna yun. Pero yung major MGI. Kasi last week of October. Sir Pau, video kay Jasmine Omay. Yes po, meron naman ako mga raw video ng mga Q&A ni Jasmine Omay kahapon. Upload ko rin siya maya-maya. After nito. Para by weekend, na-upload ko na siya lahat 100%. So, may mga papanoorin yung mga viewers. Ba't na-move yung MGI? Hindi ko rin po alam kung ano yung nagiging balakid. Kung bakit na-move ang mga activities sa MGI. Speaking of Jasmine Omay ulit, ang galing ni Jasmine Omay sumagot sa sa press ko niya kagabi. Pag tinanong mo, isang tanong, ang bilis sumagot. Given na rin naman yun kay Jasmine Omay. Kasi ganoon naman si Jasmine Omay ever since Binibining Pilipinas pa lang. Kaya hindi na rin naman ako nagtaka. Pero kahapon na amaze ako. Talagang blah 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 blah. Ganun talaga siya. 'Di ba tatanong yung media or yung mga guests. Tapos yung sagot niya talagang blah 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 blah. Ganun talaga. Tapos alam niya balansehin yung sarili niya. Alam niya kung paano, alam niya kung kailan makikipagbaklaan, kung kailan magiging seryoso. Kasi nakilala natin si Jasmine Omay na bakla-bakla nga, di ba? Rufa May. Ganyan, kaya nga mahal siya ng mga pageant fans. Alam niya kung kailan siya magiging seryoso sa sagutan niya. Alam niya kung paano siya makikipagbaklaan, makikipagbiro. Basta may laman lahat na sinasabi. Na-amaze nga ako eh. Kasi kahapon, first time ko umatid na si Jasmine yung bida sa press con. Kaya siya lang yung sagot ng sagot. So, and daming nagtatanong kay Jasmine. Talagang lahat ata ng tao dun sa hall nagtanong. Tapos sagot na siya ng sagot. Kaya yun, nakaka-amaze. And masaya nga rin ako kay Jasmine. Kasi nga alam naman natin yung naging journey ni Jasmine, diba? Kala nga natin di na makakapag-compete yan internationally. Diba? Sabi nga natin, siya yung beauty queen na mailap talaga yung corona kasi kahit anong gawin, hindi talaga manalo-nalo. Nanalo siya sa Binibining Kanlahi, nagbinibining Pilipinas siya. Kayang-kaya naman niya magka-corona sa Binibining Pilipinas pero mahigpit talaga yung laban doon.
Nag-Cosmo World siya. Cosmo World Philippines, yung kay Meiji. Nag-first runner-up lang siya doon. Natalo ata siya ni Eldaznar. Sa Eldaznar ata yung nanalo ng 2023. Nag-first runner-up siya doon. Tapos marami pa siyang sinalihan until nag-Miss World Philippines siya last. Yun nga, nawala ako kasi may nag-report siguro ng live ko. Kasi nawala yung access, na-remove daw yung live access. So, ayan, bumalik ulit ako ngayon. Pero hindi ako nakapagpaalam kanina sa live ko kasi nawala nga siya. Kasi hindi ko rin alam kung bakit nawala yung live kanina. Pero yun nga, tuloy natin yung tsakahan natin. Meron pa akong mga 20 minutes before tayo magpaalam. Hindi kasi ako nakapagpaalam kanina. Bila na lang nawala yung access. Pero kung may tanong pa kayo, sige lang. Again, sa mga viewers natin, guys, mangyayari ang Miss Grand International Philippines on August 24th. That's Sunday. Kasi nga po, ang dahilan ng Miss Grand International Philippines dahil nga daw sa mga nangyaring sakuna, typhoon, sunod-sunod, ito nakaraang linggo, parang hindi appropriate na magdiwang ng pageant agad-agad. So, they decided to move it to August 24. Sana final date na yun kasi maganda yung August 24 kasi Sunday siya. Makakanood ako ng live kasi Sunday wala akong work. Kaya okay siya. So, sa mga nakabili ng ticket ng August 12, don't worry kasi valid pa rin naman siya for August 24. Jaja, yun nga po, may nag-report ng live ko na wala na lang ako pagtingin ko dun sa reason kung bakit nawala yung live. Dahil daw nagpo-promote ako ng nudity. Nudity, sexual harassment. Teka, ano yun? Nakakaloka. But yeah, hindi ako nakapagpaalam kanina so meron pa akong ilang mga minuto bago tayo pagpatuloy ulit natin tong live natin. So kung meron pa kayong katanungan, yan, na gusto nyong maliwanagan, basta kaya ko sagutin, go lang. Kailan ang final ng Miss Grand? Yun nga, August 24 na Miss Grand Roblox. August 24th, still Mall of Asia Arena. Mix. Yes, kamukha ko na naman daw si Meiji Cruz. Pageant update. Hello. Naka-live na ako kanina. 1 oras na nga mahigit yun eh. Natanggal yung access. Ano na lang to. Nag-relive na lang ulit ako. Para makapagpaalam. So, ayan. It's already 7 p.m. Maraming salamat sa mga kasama ko kanina sa live stream natin simula alas 6 ng gabi. So, ayan. Mag-ingat ang lahat. Thursday night, kita-kits tayo sa Miss Grand Live. And August 12, Universal Woman Jasmine Omayon. Going from botohan ngayon. Ngayon, kung gusto nyo supportan si Jasmine, ayan, Universal Woman, August 12. Sana mag-MC next year si Meiji Cruz. Ano ba? Totoo ba yan, Migs? Totoo bang Meiji Cruz talaga? Siyang inabangan niyang call. Ano na, graduate na ata si Meiji eh. Parang wala na siyang balak bumalik sa pageantry. Tsaka siyang national director ng Cosmo Philippines. Parang busy sila every year gawa ng Cosmo Philippines. Siya ang pinaka-perfect. Ano ba yan? Sarcastic ba yan? Ako ba yung ibig mo sabihin? Siyang hulma. But yeah, anyways, yun na nga po. Bye-bye and see you again. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.